Tawag sa pagsamba, awit 105, verse 1 to 3. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin handugan ng awit, ating papurihan ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat isaysay. Tayo pong lahat. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ay may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Tayo pong lahat ay magsaya tayo para pa sa ating awit ng pagsamba, Joy to the World. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, Diyos na dakila. Naririto kami, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, gagampanan namin ang aming tungkulin muli sa umagang ito, Panginoon, na ikaw ay purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin po namin, Ama, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos at maghari sa aming mga buhay, laligit sa aming puso, Father God. Salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin na naririto na sa loob ng iyong bahay-sambahan. Dalangin din namin ng iyong mga anak na parito, napapunta pa lamang po rito, Panginoon. Ingatan niyo rin po sila, kagaya ng pag-iingat niyo po sa amin. At sa aming mga kapatid, Father God, na walang kakayanan na pumarito, Panginoon, dahil sa karamdaman, dalangin po namin na sila ay inyo nga pong hipuin ng iyong pagpalang kamay upang maranasan ang kagalingan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Father God, upang sa susunod na aming pagsamba, Father God, ay makasama po namin sila dito sa iyong baysambahan. Lord, dalangin din namin na ikaw ang isang patuloy na manguna, na patuloy sa amin sa umagang ito, Panginoon, sa aming panimula. Father God, alam namin na naranasan ka na namin. Huwag mo nga hayaan, Panginoon, na di namin ito maranasan na patuloy, O Lord God, hanggang sa matapos, O Lord God. Dalangin namin na nais namin, Panginoon, na maranasan ka, Father God, ng bawat isa. Wala nga po kaming sapat na kakayanan, Panginoon, upang gampanan ang mga tungkulin namin kung wala ka, Father God. Lord, patawarin mo rin kami sa aming gawang kasalanan at mga pagkukulang. At nawa, Panginoon, na ikaw siyang maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Di ba? Sisindihan mo na? Hindi, ikaw muna.
Ang Pasko ay narito na. Ang Panginoon ay narito na. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang nagbigay ng buhay ng buhay na pag-asa, kapayapaan, kagalakan. Siya rin ang pinagmulan ng dakilang pag-ibig na walang hanggan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa kabila ng kaguluhan at ng mundong puno ng galit at kabiguan, naway maghari ang pag-ibig na nagmula sa kataas-taasan. Ang layunin ng Diyos na tayo'y mag-ibigan, naway ito ang mamayani sa ating lipunan. Sa John 3:16, ipinahayag ang dakilang pag-ibig magpakailanman. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinuman sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naanyayahan tayo ng mamuhay tayo sa isang lipunang punong-puno ng ang kaniyang dakilang utos, ibigin siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sinindihan natin ang kandilang ito na sumisimbolo ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Ng pag-ibig natin sa Kanya at sa ating mga kapwa. Mula dito, inaangkin natin ang Kanyang pangako ng isang mundong pinaghaharian ng Kanyang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Pinaging dapat mo kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede niyo po bang tignan yung inyong mga katabi ngayong umaga? Amen. Sino na pong excited sa Pasko? Amen. Pwede mo ba tayong lahat ay tumayo? Alam niyo po, isa sa nakapagpa-struck sa akin sa story ng creation ay kung papaano nag-respond yung mga pastol. Sabi niya, they hurried and went to Jerusalem to find the Savior. Sino bang nananabik sa presensya ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay magpuri at awitin natin yung nananabik. Ako'y nananabik.
Espiritu, Panginoon, ang siyang maghari at kumilos sa puso ng bawat isa ngayon, Panginoon. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa'yo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat tungo sa'yo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Napupuri, tataas sa ngalan mo habang naghihintay. Nananabik sa iyong pagbabalik. Itataas sa ngalan mo habang naghihintay. Nananabik sa iyong pagbabalik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Alam niyo po ba yung isang lugar na unang tumanggap kay Jesus ay yung manger? Ano po yung katangian ng manger? Di ba? Marumi, mabaho siguro kasi nandun yung mga hayop nanginginain. Meron pong makikita ka doon sa manger, siguro may dayami, may tubig. Pero it represents humility, kababaang loob ng bawat isa. And you may see yourself right now as unworthy, di karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi mo kailangan maging perfect to receive Him. Hindi mo kailangan righteous ka na ngayon, malinis ka na ngayon, just to receive Him. All it takes is your yes. All it takes is your yes. And yung manger, as ordinary as it seemed, when Jesus came, it became a legend. It became something more important. It became historical. And how you see yourself right now, no matter how simple it is, when Jesus came, He changed your whole story. He can change your whole story. And I don't know who this message is for, but all it takes is your yes. You don't have to be perfect at the moment. You don't have to be righteous at the moment. Sabi niya, for I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. God can change your story. It's only by grace that you can be saved. By grace alone,
through faith alone and in Christ alone. We thank God kasi iniwan niya lahat, yung kanyang majesty, yung glory from heaven. He went down to walk with us, to be with us. And the greatest of all, He came to save us. Huwag mong hayaang masayang ulit na lumipas yung Pasko na to, na hindi mo kilala kung sino yung totoong reason kung bakit nagse-celebrate tayo ng season na to. It's Jesus. It's Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pangyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang hinanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Man ay hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Lord, salamat po. At sa kabila, Panginoon, ng ingay ng mundo, Panginoon, sa kabila ng gulo sa aming buhay, Panginoon, meron po kaming room, Lord God, reserved para sa iyo, Panginoon. And truly, Lord, you inhabit the praises of your people. Iyong nilikha, luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Aming likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka.
ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami ulikhang lumuluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Panginoon, we demolish every throne, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Lord. Anything, Lord, that takes away your place in this heart and in this life, Lord God. Lord, we are destroying pride in Jesus' name, Lord God. And we just humble ourselves, Panginoon, sa harap mo, Panginoon. Lord, make your way, Father God. Change our hearts, Father God. Remove the heart of stone and change it, Lord, into a heart of flesh, Lord God. In Jesus' name, I cast out idolatry, Lord God, sa puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Anything, Lord, that takes your place, in Jesus' name, I cast them out, Lord God. We destroy, Lord, every gods, Panginoon, na narito, Panginoon, sa aming puso o sa aming iglesia, Panginoon. And Lord, there is no other God and there is no other name, Panginoon. It's you, Jesus, the name above all names, the King of kings and Lord of lords. And every knee shall bow, and every tongue, Lord, will confess that it is you, Jesus, our Lord. Salamat po ang kapurihan, pasasalamat at pagsambahay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Morning po sa ating lahat. Sagutang pagbasa na matatagpuan sa Lucas chapter 1 verse 67 to 75. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Na iniligtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niyang kahahabagan ng ating mga ninuno at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo makapaglingkod sa Kanya ng walang takot. Tayo pong lahat At maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Hallelujah. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning, everyone. Pwede bang batiin natin yung ating mga katabi? Likewise po, tayo po ay bumabati sa mga kapatiran, kaibigan at kamag-anak sa online. Tayo po ay naka-live at kasama natin ang mga kaibigan natin sa ating pong pagsamba. Ang ating laging panalangin, kung paano tayo pagpalain dito, sila po na nasa online,
ay pagpapalain din sila ng Panginoon. December 21, 2025, fourth Sunday of Advent, 4 days before Christmas. So malapit na po ang ating pong pinaghahandaan na pagdiriwang ng Pasko 2025 at nagagalak tayo sa biyaya ng Panginoon. Nagpapatuloy po ang ating pong paghahanda sa pamagitan ng simbang gabi. Pero ngayong gabi po ay wala sapagkat ibinilang po natin na itong pagsamba natin. Ito po ang ika-6 na serye ng ating pong siyam na paghahanda na pagsamba. Sino po ang naka-6 na? Ayun, marami pong nakakakumpleto. At siyempre po, yung ating pong big day ay sa December 25, ang ating pong pagsamba ay ganito pa ring oras po, alas 8 ng umaga para po sa December 25. Mayroon po tayong New Year's Eve service. I-announce lang natin ng mas maaga. New Year's Eve service sa December 31 ng alas 7 po ng gabi. So bukas po, magbabalik po tayo. At dahil faculty and staff na lang yung kasama natin, wala nang estudyante bukas, inilagay ko din po na bukas po, pag hindi pa po kayo nakapag-sign ng census form, yung pong dati doon sa likod, maglalagay din po ulit tayo bukas at kakausapin natin si John Dave na mayroon siyang kasama na tutulong po sa inyo na mag-sign doon. Kasi po, ang plano natin, makuha natin yung kabuuan para po hindi na tayo mahirapan sa 2026 na sino kaya ang may birthday ngayon. Parang ganon. Makumpleto po natin kasi uso na po sa social media na yung church, binabati niya kung sino may birthday, ilalagay sa social media, manghingi kami ng pinakagwapo niyo o pinakamaganda ninyong picture pag birthday ninyo o kaya anniversary. Kaya lang, gusto natin makumpleto muna para wala namang malagpasan. Baka mamaya mayroong magtampo dahil mayroong pong nalagpasan. So lahat po ng pamilya dapat po makapag-sign in doon po sa ating pong census form. Sobrang saya po natin. Kahapon, medyo napagod po ako pero sobrang saya dahil ginawa po natin sa tulong ng CLC family ang Preda Outreach Christmas Party. Palakpakan naman natin si Lord. Ayun. Tayo po ay mayroong pinasayang mga kabataan at mga bata na more or less 100 na mga kabataan at saka mga bata. Kasi 94, ilan yung Teacher Grace? Ilan pa yung mga bata na nadagdag? Plus 4, so 98 na mga bata. So sigurado po ako na, kasi after ko pong nag-speak doon, tumakbo na po ako sa Santa Cruz, mayroon po akong kinasal ng hapon, saka nag-speak po ako kagabi sa aming church sa Emmanuel, doon po sa baryo namin. Kaya sobrang saya po. Pero sigurado po ako na bunggisius po yung Christmas party na dinala po natin sa mga bata. Pinag-isa po natin yung mga batang lalaki dyan sa Home for Boys sa Nagbayan. Dinala po sila doon sa Sakatihan para isang Christmas party. Yung mga nagpapasalamat tayo sa ECLG at ang kanilang advisor si Teacher Grace, yung mga General PTF, yung parents, kumuha pa po sila ng magician para magpasaya sa mga bata. At napakaraming regalo. Nakita ko yung maraming pagkain bago ako umalis, kaya busog ko pong nakita yung mga bago po na nakaalis. So ulitin po natin yon every December. At kung siguro po yung na-bless din naman yung mga parents. Mayroong binulong sa akin si Teacher Grace, sabi niya, mayroon pong isang parent nagpahabol, ayaw niyang magpakilala, ayaw sabihin.
nagbigay po siya ng 10,000 para ibigay sa mga bata. So, salamat sa Panginoon. At sa lahat, hindi natin maisa-isa yung mga ginamit ng Panginoon doon po sa Christmas party sa Preda. Napasalamatan din natin ang ating mga kalakihan, mga kabataan, mga mayap na pumunta kahapon sa campsite sa San Esteban para maglinis at mag-ayos po ng itatayo natin na session hall, yung canopy, tent ng ating pong mga dadalo sa campsite sa kanila pong Christmas Youth Assembly o Christmas Youth Camp na nagagawin. Pero dahil hindi po natapos kahapon, dalawa sanang in-schedule po natin, yung isa 20 kahapon, saka yung isa sa 26. Pero kinakailangan natin babalik bukas. Tama ba, Poriman? Mamaya. Tsaka bukas. Ano po kayo kasi, kung bukas, naka-schedule ako magpa-change oil, ika-cancel ko yun bukas. Ano po natin na, kasi si Irap lang at saka yung mga kasama, bukas ang may alam kung paano bagdugtungin yung kawayan at saka tubular. Ano po ninyo yun? Kasi poste kawayan, yung ganun niya ay tubular. Pag hindi na, wala na itong mga nagtrabaho bukas, baka hindi nila alam paano pagdugtungin yung si Irap lang at saka yung mga kasama niya. So, gawin natin. Para sa December 26 naman, mas magaan na, parang isang palad na lang yung luna, at yung tent na lang ng ating mga young people yung asikasuhin natin. So, yun po yung ating pong gagawin. Salamat po sa mga kalalakihan na patuloy pong nakikiisa. At sa nalalapit na Christmas Youth Camp, tulungan po natin ang mga kabataan. Parang, nasaan yung mga kabataan? Magpapasign po sila sa inyo ng kanilang signature campaign. Mayroon doon na, nakita ko yung mayroon doon na 20, mayroon doon na 50, pero piliin niyo yung 100. Yun po yung permanent niyo. So, yun po ang ating pong mga announcement. Tawagin natin yung ating speaker para batiin natin yung mga may birthday po ng December. So, purihin po, Panginoon. Praise God. Katulad po ng sinabi ni Papa, sa January ay nawa ay kompleto na yung ating pong listahan. Kaya po, sorry po, pero may mga pangalan ako dito, pero kung kayo po ay may birthday ng December, kasama po kayo. Ilan lang po yung mga nakuha ko dito ng mga pangalan na may kaarawan ng December, pati mga wedding anniversary. Mamaya po kung hindi ko nabanggit, ay isigaw po natin para maisama natin. Kay tutulungan po ako kay Erap. December 20, kahapon po, birthday po ni Zion. Zion, where are you? Zion Pulido. Anak kay, sige. December 21, ngayon po, kahapon din ay si Teacher Abby. Teacher Abby, ayan, Teacher Abby. Happy birthday din po, kaya po pala nakamaroon si Teacher Ayan, punta po kayo tayo dito. Today po, sakto, maaga, nandito na siya. Happy birthday kay Adrian Gabriel Castillo. Liga na, aga. Sa 25, okay, ka-birthday. Siyempre, birthday ni Jesus. Birthday ni JC din. John Christian Lopez, ating president po ng mga youth. Sa 27, hindi ko makakalimutan. Lagot ako pag nakalimutan ko to. Si Nanay Juanita Agan. Hali po kayo. Sa 28 po, ang may birthday, ang pinakamaganda sa lahat, Teacher Casey, Karen Camille Ibaroga. 31, nandito ba si Tatay David, Baz, Merariza? Wala, pero po kapatid na lang ang kukuha kung wala po rito. Okay, meron pa po ba akong may mga birthday celebrator ng December? Ayun, si Nanay. Nay,
December 1. December 1, halip po tayo. Si nanay po, happy birthday. Sino pa po? Wala po ba? Wedding anniversary. May isa po ako nailista rito. Yung po bukas, wedding anniversary nila, si Tem at si Maya. Tem, Maya, halip po kayo dito, kasama kayo. Meron pa po bang may mga wedding anniversary ng December? Si nanay, December po kayo? Halip po kayo, kasama po kayo kahit wala po si Ate Ara. Halip po kayo, wedding anniversaries. Meron pa po ba? Teacher Alma, December din po kayo? Halip po kayo, nandiyan po ba siya? Ay, pa. At Teacher Grace and Sir Ryan. Alam ko na, hinahanap ko kanina sa Facebook ko eh. Alin na po kayo, sama-sama na po kayo dito. May kandila na ba? At pag-pray po tayo ni Papa. 2, 4, 6, 8, 10. Sakto ba? Kayo din po. Ngayon. Anniversary din daw po nila Erap. Ayan. Today, tahimik lang eh. Ayan, di ba? Kaya po wag po kayong aalis. Punta tayo sa farm mamaya. Meron pa po ba tayo nakakalimutan? Wala na po ba? Hahabol? Wala na po sige, dito po si Papa to pray for us. Sige po, binabati natin itong mga may kaarawan at may wedding anniversary ng December. Tayo po ay extend natin yung kamay natin sa kanila. Let us pray. Father God, salamat po sa biyaya ng buhay na ipinagkakalob mo. Kasama po namin ang mga nagdiriwang ng birthdays nila, ng biyaya ng buhay na patuloy niyo pong ipinagkaloob. At sa buwan ng Disyembre, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang mga anak mo na ipinanganak sa buwan na ito. At dalangin namin na patuloy niyo po silang pagpalain, bigyan sila ng marami pang kaarawan, ng mahabang buhay, ng magandang kalusugan, at dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po sila sa kanila pong mga panalangin. Ganon din, nakikipagdiwang po kami sa mga may wedding anniversary ng buwan na ito. Salamat po sapagkat nandyan ka lagi na nagpapala. Continue to bind them with your love. Patuloy silang pagpalain sa kanila pong pagsasama at marami pang mga pagdiriwang ng masayang wedding anniversary na ipagkakalob mo po sa kanila. Lord, I am praying for their silent prayers. Salamat po sa isang Diyos na napakabuti sa amin sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Likewise, happy anniversary po. God bless you all. Salamat, salamat, salamat. Marami pala pag December, no? Pagdating kaya ng January. Sa January, may handa na dapat tuwing ano. Sige po, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon sa diwa ng panalangin. Sama-sama po natin na panalangin ang ating bansa, panalangin ang ating pamilya, panalangin ang bawat isa. Let us pray. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon. We are about to celebrate your incarnation, ang iyo pong pagiging tao.
ang Kapaskuhan. At ngayong Fourth Sunday of Advent, patuloy namin ipinapanalangin ng paghahanda namin. Patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso na karapat-dapat kaming bumati sa iyo ng maligayang kaarawan, ng karapat-dapat kaming bumati sa aming mga kapwa ng maligayang Pasko. Pabukalin niyo po sa aming puso ang pag-ibig na nagmumula sa iyo upang kami man ay handang umibig at handang magpatawad sa mga kapwa namin. Patuloy naming maranasan ang presensya mo sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong pagiging ama sa amin. Nandyan lagi ang iyong pangako na hindi niyo po kami iwan at hindi niyo po kami pababayaan. Tunay nga po na nararanasan namin ang maraming pagpapala. Naranasan namin ang maraming tagumpay. Naranasan namin, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, nagmumula sa iyo. Patuloy ko pong inilalapit ang bawat isa sapagkat hindi rin naman kami exempted sa mga pagsubok at problema. Ngayon, Panginoon, dalangin po namin na pagpalain niyo po kami ng karunungan, ng gabay mula sa iyo upang ano man ang pinagdadaanan namin, matagpuan po namin ang liwanag na nagmumula sa iyo para sa katagumpayan ng aming buhay. Nilapit po namin ang aming pamilya na ihanda mo, Panginoon, ang aming pamilya sa isang masaganang pagsasama-sama, pagdiriwang ng Pasko. Hindi lamang sa handa, kundi lalong-lalo na po sa pagmamahalan, pagkakaisa ng bawat pamilya, pagmamahalan ng bawat pamilya, pagbuo ng pangarap ng bawat pamilya. Nilalapit ko po. Nilalapit ko po ang may mga karamdaman. Inaangkin namin ang Diyos na nagpapagaling, ang siyang nakakatagpo namin sa bawat pagsamba at sa bawat panalangin. Lord, you are our Jehovah Rapha, and therefore we claim your healing right now sa pamamagitan ng mga sugat mo sa krus. Kami po ay yung pinagaling. Pagpalain niyo po ang aming iglesia, ang Castilios Methodist Church, sa lahat ng mga ministeryong bahagi ng aming paglilingkod sa iyo. Salamat po sa patuloy na paghahanda mo sa amin sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po mga bata ngayong Pasko. Hindi man nila naiintindihan pa yung lahat, pero madama po nila yung kagalakan na dulot ng Kapaskuhan. Sinabi mo sa pamagitan ng mga bata, mas lalo naming maintindihan ang iyo pong paghahari at mapapabilang kami sa iyong kaharian kapag titignan po namin sila. Dalangin po namin ang mga kabataan. Patuloy niyo po silang ihanda para sa kanila pong Christmas camp. Bless niyo po, Panginoon, ang mga kabataan na dadalo. Ihanda niyo po ang kanilang mga puso na mas lalo kanilang makatagpo, makaniig, at pagpalain sila, Panginoon, sa kanila pong preparation pa lang. Maranasan nila ang biyaya. Ihanda niyo po ang mga pangailangan. Dalangin po namin ang mga sponsors, ang mga taong gagamitin mo, Panginoon, para sa isang matagumpay na Christmas Youth Camp. Bless niyo po, Panginoon, ang mga young adult. Sa iyo namin sila tinatagubilin. Gagamitin niyo rin po sila sa camp at dalangin namin, Panginoon, ang marami pang pagpala sa kanila. Lalong-lalo na po ang aming pong mga nanay at tatay, mga kalalakihan at kababaihan. Bigyan niyo po sila ng laging lakas na nagmumula sa iyo at pagpapala sa lahat ng pagkakataon. Patuloy po kaming tumitingin sa kanila bilang mga modelo ng pananampalataya sa aming pong simbahan. Lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo sa matagumpay na Preda Outreach
na pinangunahan po ng CLC family. Salamat po sa aming principal, sa faculty and staff, sa ECLG officers. Salamat po Panginoon sa General PTF, sa parents, sa lahat ng mga ginamit mo Panginoon upang mapasaya namin ang mga kabataan at mga bata sa Preda. Salamat po ng marami. Ibalik nyo po ng masagana, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanila na ginamit mo na maging daluyan ng pagpapala. Lord, salamat po. Dalangin po namin na ngayong Pasko, espesyal na mga panalangin ang tutugunin mo at pagpapalain nyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa kabila ng mga kaguluhan sa aming bansa, patuloy naming maranasan ang isang masayang Pasko at itinatagubili namin ang pamahalaan, ang aming Pangulo, ang pangalawang Pangulo, lahat ng sangay ng pamahalaan, local government units ng lahat ng probinsya, ng lahat ng syudad at munisipyo at lahat ng barangay. Pagpalain niyo po ang aming bansa sa pamagitan ng Pasko ngayong 2025. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong kakaibang pagkilos sa amin. Panginoon, ano man ang mga binubulong ng panalangin ng aking mga kapatid, amin itong inilalagay sa trono ng iyo pong biyaya. Alam po namin na pagpapalain mo. Sapagkat lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang awit at sayaw.
had us on his mind. Let us sing of his glory, rejoice in his name. Oh, Emmanuel, with us always, and forever his kingdom will reign. Sige mga bata, tayo manalangin. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, patuloy pong lumalapit ang mga batang ito sa iyong harapan. Kinikilala ka na isa nilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat Lord sa buhay ng mga batang ito na patuloy na ginagamit mo Panginoon sa pagpupuri. Salamat sa buhay nila. Ikaw po ang Diyos ang siyang patuloy na magkaloob ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang paglaki. Dinadalagan ko po Panginoon na patuloy nilang maranasan ang presensya mo, ang kalakasan mo at kapangyarihan mo. Patuloy ka Panginoon mangusap sa mga batang ito at gamitin sila bilang isang daloy ng pagpapala sa kanilang mga tahanan. I-bless you po ang kanilang mga magulang, ang kinabubuhay nila upang ma-provide, Panginoon, ang mga pangailangan ng mga batang ito. I pray, Lord, na patuloy mo silang gamitin, Father God. Gamitin sa iyong tahanan, sa iyong ubasan. Lumaki sila ng may paggalang sa kanilang mga magulang, Father God. Ganon din sa mga tao na nasa paligid nila. Ilayo niyo po sila sa anumang uri ng gawa ng kaaway, masasama at disgrasya, Panginoon. Patuloy kang manahan sa mga batang ito. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan po natin sa Malakias, Kabanata 3, Talata 1. At ito po ang sinasabi. Sabi ni Yahweh sa makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa sa bagong tipan na matatagpuan sa Marcos, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 4, at ito pong sinasabi. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Maging pagpapawala sa ating lahat ng pagbasa sa kanyang banal na salita. Be done to me according to your word, according to your promises. I can stand secure, curb upon my heart, the truth that sets me free, according to your word, oh Lord, be it unto me.
Tinatawagan po ang adult ministry para sa mensahe ng awit. Mga UMM po, tara po dito. Para meron tayo. Dito na kayo sa bag. Wag na. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin na mas malakas pa ang ating Panginoon. Natutuwa po ako na ang inawit ng adult ministry is Go Tell It on the Mountain. Hindi ko alam kung sinasabi nyo sa sarili nyo yan na aakyat pa kayo ng bundok
O sinasabi niyo sa mga bata na kayo na ang umakyat sa bundok at ibahagi ang salita ng Diyos. Pero kaya pa po. Kaya pa po natin magpatuloy na sabihin sa bundok, sa dagat, sa lahat ang mensahe ng Diyos. Hallelujah. Sakto po sapagkat ang mensahe nga po natin ngayon na bahagi ng ating parimpong gabi-gabing simbang gabi. Hindi ko alam kung paano ko ititake. Simbang gabi to pero umaga po ngayon. Ika-anim nating simbang gabi, pero ngayon po ay 4th Sunday of the Advent. Ibig sabihin, isa na lamang po, yun po yung sa Kapaskuhan, sa 25, masisindihan na po natin lahat yung ating Advent candle. At ngayon po ay, ang pinaka-message is about love. Nawala yung isa. Natuwa ko kanina, nandito sa harapan, ay nabuo yung love, joy, hope. Nawala umalis kanina kasi nandito si Marvin, naka-blue, green, red. So may dagdag na black. Nawala tuloy yung example ko. Marvin, bumalik ka nga. Love, joy, hope. Pero ngayon po ay pinag-uusapan, ang pag-uusapan natin sa ika-4 na linggo ng Advent, it's about love. So sabi nga po, ngayon po ituturing natin ngayong umaga na ito na simbang gabi. Alam niyo po, may share ko lang pong saglit. Nung ako po'y kabataan, hindi pa po ako aktibong membro ng church. Although talagang binyagan tayong Metodista, nung hindi pa po talaga ako aktibo na mananampalataya, kasama po ang simbang gabi sa dahilan kung bakit ako nagsisimba. Kasi nagsisimba lang ako noon, birthday ko. Check, birthday. Pasko at yung simbang gabi. So kung 9 yung simbang gabi plus birthday ko 1, 10 beses lang po ako magsimba noon bago ako maging aktibong membro talaga ng church. At ang dahilan ko, bakit ba ako nagsisimba sa simbang gabi noon? Kasi may merienda. Aminin ko yung po yung dahilan ko doon. Bata ako. At gabi-gabi hinihintay ko, ano kaya ang ipapakain ngayong gabi? Ano kaya, lugaw kaya ngayon? Sopas kaya ngayon? Sotanghon kaya ngayon? Alam niyo, mas sa ulo ko pa nga po Sa ulo ko pa yung mga kung ano yung pinakain gabi-gabi kaysa doon sa mensahe ng Diyos. And the first day, cheesecake na may juice. Second day, wala ako dito, hindi ko alam Yung third day ba yung Fuji Bar? Hindi ko matandaan. Pero alam ko yun, Fuji Bar. Kagabi ay tinapay, sandwich, egg sandwich na may juice uli. Isang nakakatuwang bagay, pero nakalulungkot din. Kasi mas natatandaan pa natin kung yung merienda kaysa doon sa mensahe talaga na ipinagkakaloob. Kaya noon, kung babalikan ko yung kabataan ako, ano na yung mga naging message noon? Hindi ko matandaan. Pero kung ano yung merienda, natatandaan ko. At parang nalalasahan ko pa. Hanggang ngayon. Ang pangako ng mensahero. Pero tayo ngayon, alam ko natatandaan niyo po yung message kasi napakadali lang naman po yung tema natin. Lahat ay tungkol sa pangako. Sige, review tayo para makabawi tayo. Review. Sige nga, nung first day, ito po ay pangako ng kaligtasan. Sino po yung mensahero? Si Pastor. Very good. Very good. Talaga yung mga nagsabi kaninang kompleto. Pangalawang gabi ay pangako ng liwanag. Sinong speaker? Si Ma'am Maricel. Ang pangako ng mensahero. Perfect natin yung quiz. Nung third day ay pangako ng pagsilang sa Berhen. Sino po? Siyempre yung Berhen, si Teacher Casey. Apat, pangako ng matuwid na hari. Sino yung mensahero?
Sino pa? Ayun, si Ate Lea. At kagabi po ay pangako ng Bethlehem. At ang speaker natin, napakagwapo, si Kuya Tem Polido. At ngayon, yung ika-anim. Kaya ngayon po mapalad po kayo kasi buy one, take one tayo ngayon. Nagsimba ka na, nagsimbang gabi ka pa. Sayang yung mga wala ngayon. Hindi sila 2-in-1 sana ngayon. Promo po kasi pag Pasko, ganyan, buy one, take one. Ang pangako ng mensahero. Pwede po lahat tayo muli tumayo. Ma-invite ko po kayo lahat na tumayo saglit at tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami ay patuloy na pupurit, nagpapasalamat. Sa mensahe mo, sa mga ginagamit mong mga mensahero, gabi-gabi, araw-araw sa amin upang marinig namin ang iyong mga salita. Ang mga salitang galing sa iyo na gusto mong iparinig sa bawat isa. Salamat po. At ang pangako ng mensahero mula pa noon hanggang ngayon na iyong ipinagkakaloob at ibinibigay sa amin. Lord, continue to bless us, continue to be with us. Mangusap po kayo, ikaw lamang po ang maririnig, ikaw lamang po ang maitataas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sixth, dahil ika-anim nga po ngayon, kayo'y ika-anim na simbang gabi. Noong na-assign po akong mag-speaker ng simbang gabi, natuwa ako. Kasi unang beses ko sanang mag-speak ng simbang gabi dito sa atin. Pero umaga naman. Pero okay lang, kasi bilang naman to na bilang simbang gabi. Number 6. Yung mga bata po ngayon, ang paborito po yung number 6. Dadagdagan mo lang ng isa pang number. 6, 7. Although sinasabi ng marami na, alam ba talagang ibig sabihin niyang 6, 7 na yan? Of course, may mga nagsasabing hindi maganda yan. Iba ang mensahe niyan. Yung iba naman sinasabi ay wala lang naman yan. Expression. Pero ano ba talagang mensahe gustong sabihin ng 6, 7? Wala lang ba talaga? Sinasabi, sino ba yung nagpasimula niyan? Sabi mga kabataan sa US, nagpasimula niyan dahil sa basketball. Meron lang gumawa ng ganyan. May isang sa LaMelo Ball, kung kilala niyo po siya. 6'7" kasi yung height niya. Pero yung message na yon ay iba-iba. But today, yung mensaherong gusto nating ipakilala at alam natin na nag-prepare ng way ni Jesus was John the Baptist. Kaya nga po, kung titingnan natin mula pa nung unang gabi at ngayon, kasama ngayon, lahat po ay mga pangako at katuparan. Mga pangako mula pa doon sa Old Testament o propesiya at ito po yung nangyayari sa panahon natin ngayon at mula pa doon sa panahon ni Jesus. Dahil may mga pangako, may propesiya, may katuparan. Kaya po yung teksto natin, gabi-gabi, meron po tayong kinukuwang quotation sa Old Testament prophetic book at kumukuha din tayo sa New Testament, sa Gospel, kasi nandun yung katuparan. Alam mo ba natin yung iba't ibang uri ng book sa Bible? Di ba meron po tayong first 5 books. O lesson tayo saglit. Sunday school. First 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung Pentateuch, 5 law of Moses, Mosaic law. Sumunod, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job. No? Tapos, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Poetic books, historical books din. And then susunod na yung Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Yan po yung major prophetical books. Sumunod, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah,
Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Yun yung minor prophetical books. Gusto ko yung itsura nyo habang binabanggit ko yan. Sino yung mga sinasabi niyo? Ano yung mga pinagsasabi dito? Yun po yung Old Testament books. Di ba? And then sa New Testament, nandun na po yung katuparan. Yung sinabing propesiyang ipapanganak, nandun na tayo sa Gospel. So yung Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. May history din tayo, yung Acts. Tapos Romans, 1 Corinthians, nandun na po kami ngayon, nagbabasa na kami sa mga kabataan, nasa 1 Corinthians na kami. 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 2 Thessalonians, 1 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 2 Peter, 1 2 3 John, Jude, Revelation. Oh? Nabasa po natin lahat yung buong Bible ngayon. The books of the Bible lang po yun. Lahat yun may mga pangako at propesiya. May sinabing pangako sa propesiya, sa prophetic books, at tinupad niya doon sa New Testament Gospel at tinutupad niya pa rin po hanggang sa ngayon. Napunta po tayo doon sa prophetical book, yung binasa kanina ni Kuya Sam. Saan po galing yung prophetical book kanina? Prophetic na prophecy. Sa book of Malakay. Sige. Malakay chapter 3 verse 1. Ang Malakay po, yung last book of the Old Testament. Okay? At ang title po niya, kung babasahin natin, it's the coming day of judgment. At yung pong binasa natin doon sa Malakay chapter 3 verse 1, sabi niya, "Look, I am sending my messenger. He will prepare the way before me." Yung pangako ng mensahero ay binanggit na po doon sa Malakay. Sabi niya, may papadala akong mensahero sa inyo ha. Wait nyo lang. At siya yung magpiprepare ng way before me. Siya yung maghahanda, siya yung mag-aayos, mag-aasfalto, magsisemento. Siguro sisirain mo na uli, sisementohin uli, sisirain mo na uli, kahit hindi pa sira, sisementohin uli. Pero dito, meron nag-prepare ng way, the messenger, he prepared the way before me. May mauuna na magbibigay ng mensahe. Punta tayo. Sino ba yung messenger natin na tinuturing? We all know that we have the messenger. May messenger tayo, si John the Baptist, yung mga workers natin, yung mga manggagawa natin, yung mga taong tinatalaga ni Lord para magsalita. Pero sa mga kabataan, pag narinig nila yung messenger ngayon, hindi po yun yung kanilang naiisip na messenger. Ito. Tama? Makinig kayo, darating yung messenger. Check ko. May message ba ako? Dami kong notifications ah. Ang turo sa ating mga Kristiyano, everyday, bubuklatin mo yung Biblia mo, paggising mo, mag-pray ka. Buklatin mo yung Bible, tingnan mo yung message ni God. Sinusunod na namang iba ngayon. Pag gising, bubuksan ng cellphone, titingnan ng messenger. Hello? Ay, hindi pala ako nabasang message ni Kumare. Hindi ko tuloy nasundan yung chismis niya sa akin. Hindi ko na-replyan. Natulog na ako. Ang haba kasi mag-message. Ang messenger ngayon, sa panahon natin ngayon, dati po kasi, kung titingnan niyo po dati yung Facebook, Messenger, iisa lang. Nasusundan niyo po yun? Ngayon po, hiwalay na yung Messenger. Pwede ka lang mag-Messenger kahit hindi ka active sa Facebook, correct? Ngayon, Messenger na lang. Kahit ayaw na kasi mag-Facebook ng iba, Messenger na lang. At iba, binabago-bago pa yung kulay ng Messenger. Nalagyan pa ng mga emojis, tema. At salamat, lahat naman tayo
relate kung ano yung gusto kong sabihin. May messenger. Pero sino ba talaga yung messenger sa atin? Ito ba yung tinuturing nating pangako? Ito ba yung darating na magpiprepare ng way? Na wala tayong ginawa mula umaga hanggang gabi, puro to check. May message na ba siya? At minsan, depende pa kung ano yung message eh. Pag binuna mong sinilip yung message, di ba may unang lumalabas na word? Hindi pa buo yun eh. Pag ang merong message na una ay Mars, ay wag mong bubuksan to. Wag kong bubuksan. Alam ko na yung next na word. Pautang. Ha? The messenger. Ang pangako ng mensahero. Hindi naman siguro ito talaga yung pangakong messenger. Is this the messenger that we are waiting and always ready to listen and to read? Minsan pa nga yung messenger, ginagawa na rin natin talagang group chat. Meron pa nga, kahit 3 lang sila nag-group chat. 3 lang sila doon sa group chat, pero 20 yung sinirang buhay. 20 yung siniraan doon sa loob ng group chat. Messenger. Na, balik po tayo. Sa Mark chapter 2, verse 4, binanggit, sino ba talaga yung messenger? Maliwanag, this messenger was John the Baptist. Oh, hindi pala yung messenger. Hindi pala yung Yahoo Messenger, hindi pala yung Facebook Messenger. It is John the Baptist. At binabanggit siya yung nag-prepare of the way, hinaghandaan ng daan, na si John the Baptist na nag-baptize kay Jesus. Siya yung pumunta sa ilang at nagsisigaw, repent! Magbago na kayo! Pero marami, especially sa ating mga kabataan, hindi na uso yung nagsisimbang gabi at nagsisimba. Ayaw na nila yung messenger na meron tayo. Ang gusto na lang messenger, yung pinipindot-pindot na lang nila. Gusto na lang yung messenger na kahit nakahiga sila, mababasa nila. Na kahit nasa CR sila, nasaan man sila nandoon, mabubuksan nila. Kaya po ang challenge ko po ngayon sa ating mga magulang. Ako po kasi ngayon ay nitong mga nakaraang gabi, sumasalubong ako ng mga kabataan. Kasi may challenge kaming mga kabataan ngayon. Maisama lahat ng kabataan sa camp. May ilan na akong kinakausap. May pinagpipray pa po kami. Right now, dito, meron akong isa doon sa may bandang likuran. May pinagpipray ako. Dito rin, may pinagpipray akong sumama. Samahan niyo po ako, mga magulang. Yayain natin mismo ang ating anak. Upang ang binubuksan nilang messenger, hindi lang po yung sa phone, makakapagkinig po sila ng magagandang message doon sa camp. Talaga po nandyan po ako, literally nandyan po ako paggabi, nitong mga nakaraang gabi sa pintuan. Yung isa natatakasan ako saan dumaan yun? Hindi ko nakita. Okay po ba yun mga magulang ko? Yayain po natin, kami po magyayaya sa kanila, kakausapin namin sila. Maganda rin pong tulungan nyo kami. Yayain po natin yung mga anak natin na sumama sa camp. Kahapon po, yung po mga kabataan natin kahapon, mula umaga nagtatrabaho na sila, alauna na hindi pa sila kumakain. Kasi wala pong pagkain. Nasa amin yung pagkain. Dala-dala namin yung pagkain. Pero nagtrabaho po sila. Ang sipag nila at ginagawa po nila yung CR. Ginagawa po nila yung liguan. At talaga namang nakikita ko yung kanila yung kasipagan na gusto talaga nilang mapabuti yung ating palakpakan nga po natin yung mga kabataan natin. May mensahe pong ipinagkakaloob sa atin.
And we are ready to claim, grasp those message. This messenger was John the Baptist. Verse 3, verse 1 pa rin to. Then the Lord you are seeking will suddenly come to His temple. Tayo po, we come to church to seek God. Ito, Philip, kaya po tayo nagpunta ngayon sapagkat gusto rin natin makapakinig ng salita ng Diyos. Ano kaya ang mensahe ng Diyos ngayong umaga? Wala naman pong pumunta dahil sa merienda. Alam ko kasi merienda ngayon eh. Tama ba? Walang merienda? Sayang, ako pala may messenger. Pumunta tayo ngayon para makapakinig ng salita ng Diyos kasi the Lord we are seeking will suddenly come to this temple. And God is in here. God is here. At may binibigay siyang mensahe sa atin. I do believe yung pong message ni Lord hindi lang po nanggagaling sa akin ngayon. Meron po kung hindi sinasabi, pero may sinasabi sa inyo ang Diyos sa oras na ito. Hindi ko binabanggit, pero may binabanggit si Lord sa puso natin ngayon. Yung po yung pangako ng mensaherong binigay niya si John the Baptist, pero hanggang ngayon may message siyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin ngayon. And we are seeking the presence of the Lord, and He will come. And He came already to this place at this temple. Tuloy natin, verse 1 pa rin po yun. The messenger of the covenant whom you look for so eagerly is surely coming, says the Lord of heaven's armies. Alam niyo po, naniniwala ako talagang malapit na yung pagdating ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Kasi sa mga pelikula, di ba pag meron ng yung mga nakasuot ng, yung may message dito, yung may nakasulat sa papel, di ba yung pelikulang The Day After Tomorrow, The Judgment, yung may mga 2012, may mga ganong lalaki. Nung isang araw po may lalaki dito, nakatayo dun sa may Castillejos ako. Hindi ko lang kung nakita niya yon. Meron siyang sulat dito sa sa kanyang damit, may papel, sabi niya, magbago na kayong lahat, darating na ang Diyos. Sabi ko, napapanood ko lang to sa pelikula. Baka may mga comets na darating. Uulan na ng kometa. The message of the covenant whom you look for so eagerly is surely coming, says the Lord of heaven armies. Balik tayo sa Mark naman. So lipat-lipat tayo. Malakay, punta tayo sa Mark. Ito si John the Baptist, sabi niya, he was in the wilderness and preached that people should be baptized. Tatama tayo, nabinyagad na po. To show that they had repented of their sins and turned to God to be forgiven. Ito si John the Baptist na nag-prepare ng way ni Lord, ni Jesus, was preaching. Na lahat tayo magpabautismo, mag-repent of our sins, and turn to God to be forgiven. Kaya yung fourth Sunday, it's the Sunday of love. Ganun lang yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya't pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Tatawarin tayo sa ating kasalanan at those who repented of their sins will be forgiven. Sumobra na po ako ng oras. Kasi yung mga simbang gabi parang 15 minutes lang dapat eh. Dinagdagan ko lang konti kasi Sunday morning naman. Pero malapit na rin po tayo. Now, last 2 slides po, magtatapos na po ako. Yung pong focus, kasi po doon sa mga binigay sa aming mga speakers, meron pong focus na dapat ipanalangin. So gabi-gabi, meron pong kaming dapat objective na yung prayer kung saan si sentro yung aming pong panalangin. At ang panalangin po ngayong araw na ito, 6 na simbang gabi, ang focus niya po
ay pagsisisi at paglilinis ng puso. Yun po yung prayer natin ngayon. Na kung paano si John the Baptist, yun yung pinipreach niya, magsisi na kayo. At this moment, habang naririnig natin yung word na yun, nagsisisi na po ba tayo? At gusto ba nating malinis tayo ng Diyos? Nalinisin niya yung puso natin sa oras ngayon. Oh, may delivery. Na-deliver na po yung parcel at yung message na deliver na rin. Una po yung tumingin, nakuha na po ni Kuya John Dave. Nabayaran na rin po niya. Pagsisisi at paglilinis ng puso, yun po yung focus ng panalangin sa oras na ito. And as we search, kasi mamaya sa prayer natin, time, yan po yung ating pag-iisipan. Ano ba yung mga kasalanan sa oras na ito ng puso natin na gusto nating malinis ng Diyos? And God is willing to forgive and cleanse us from all of those things. Kaya kanina, malakas yung loob ko na banggitin na dati ang aking dahilan lang kung bakit ako nagsisimba dahil sa merienda. Dahil alam ko napatawad na ako ni Lord. Na ang purpose ko lang kung bakit ako nagsisimba nun dahil may merienda. Na-repent ko na yan, Lord, sorry Lord, dapat message mo ang pinupunta ko. At ngayon po sa oras na ito, kinakausap niya rin po tayo. Parang messenger. Balikan natin yung example ng messenger. Minsan sa mga messenger, lalo na kapag group chat, may mga tinatawag tayong scene zone. Yung, ang dami nang nag-post, ang dami nang nag-reply, siya tingin lang. Basa ba? Ang mga tawag doon, mga sinners. Tingin lang ng tingin hindi nagre-reply. Mine-mention mo na nga, hindi naman nagre-reply. Meron din sa atin na, meron panahon ngayon, may ginagawa ngayon na akala mo hindi niya nasin, pero nasin niya talaga. Paano yun? Anong ipe-press? Long press. Alam niyo ba yun? Para kunwari hindi niyo pa nasin, pero nasin niyo na, ilo-long press niyo yung message. Mark, ginagawa mo ba yan, Mark? Basta ilo-long press mo yung message na ganyan. Sa iPhone lang. Ay, sorry, pang iPhone lang pala yun. Meron din po tayo na hindi na talaga tayo, ini-inbox lang natin. Lalo na pag dun sa tao na to, hindi ko babasahin ang message mo. At maraming mga mensahe mula sa messenger natin na binabaliwala natin. Ayaw natin basahin, dinidelete ka agad. Kasi ngayon meron na ring edit. iPhone lang din ba yun? Yung pwede mong i-edit. Kaya lahat naman pwede ba? Ayun, sorry, iPhone kasi. Pwede mo nang i-edit yung message. Ano po yung gusto kong sabihin sa atin ngayong umaga? Meron pong mensahe ang Diyos sa atin. May panawagan po ang Diyos sa atin. Magsisi, maglinis ng puso, repent of our sins. Ano pong gagawin natin? Isisin zone lang ba natin ng Diyos? Parang nabasa lang, narinig lang ngayon, pero parang wala. May panawagan sa atin na patuloy tayong magministeryo. May panawagan sa ating pamilya, sa ating anak. Hello? Isisin zone lang ba natin ang panawagan ng Diyos sa atin? Ang pangako ng mensahero, may panawagan po siyang mensahe sa bawat isa sa atin. Tapusin ko po ito doon sa atin pong poster. So December 16 to 24, 2025, si Jesus ang katuparan ng mga pangako.
Ano po yung pangako ng Diyos na gusto niyo pong patuloy na i-claim? Ano yung mga promises niya na nasa puso niyo? Lord, I am claiming this, I'm carving this promise of yours in my heart, and I'm claiming it every day. Ang maganda sa pangako ng Diyos, katulad ng alam natin, lahat ng pangako ng Diyos, hindi napapako. Sinasatuparan, pinangyayari, ginagawa. Pangako, propesiya, katuparan. Dahil binigay ng pangako ng Diyos, ito'y kanyang tutuparin. Mga kapatid, mga magulang, ito po ang mensahe natin ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Sa panahon po tayo ng paghahandog. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po sa araw-araw na biyaya namin pong natatanggap. Higit pa sa aming mga pangangailangan, masagana ang iyo pong kaloob sa lahat ng panahon at pagkakataon. Narito po ang aming mga paghahandog. Naway natagpuan niyo po kami na mayroong katapatan na ibalik sa iyo ang para sa iyo. Through these offerings, I declare financial breakthrough sa bawat isa, sa bawat pamilya, at sa kabuuan ng iglesyang ito. Salamat po ng marami. Balik niyo po ng siksik, liglig at tumaapaw ang mga biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Awit ng pagtatalaga at pasasalamat to the world. At kung magkalayo'y
Salamat, O Diyos. Nangako ka na mayroong darating na mensahero. Napakinggan po namin ang mensahe at ang mensahe, magsisi kami, magbalik loob sa iyo. Linisin namin ang aming mga puso. Walang sagabal na kami po ay magdiriwang ng Pasko ngayong 2025. Pasko na dumating sa buhay namin upang kami po ay maligtas. Sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, nilinis mo ang lahat ng aming mga kasalanan. Panginoon, sa pagkakataong ito kami po ay nagpapakumbaba. Tunay nga po na linisin niyo ang aming mga puso. Walang matira na kahit na kapiraso na para hindi ka mapapurihan. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong buhay para sa iyo. Salamat po. Salamat ng napakarami. Sa kabilang banda, matapos mong linisin ang aming mga puso, kami ay katulad ni Juan Bautista, mensahero ng iyong pag-ibig, mensahero ng iyong pong pagliligtas, mensahero ng iyong mabuting layunin para sa lahat ng tao, ng lahat ng tao ay maligtas. Katulad ng aming inawit, gamitin niyo po kami. Habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, gamitin niyo po kami. Ipakain namin ang tinapay mo sa mga tao. Maging biyaya kami sa lahat ng mga nalulungkot, sa lahat ng napapagal, sa lahat ng dumaraing. Gamitin niyo po kaming mensahero at ang ituro namin ay ikaw. May tagapagligtas, mayroong liwanag, mayroong Panginoon, mayroong nagpapatawad, mayroong nagpapagaling, mayroong nagbibigay lakas at nagbibigay ng panibagong sigla. Ituro ka namin, Panginoon, na nangako sa amin at sa paulit-ulit na sinasabi ng bagong tipan, tinutupad mo ang iyong mga salita, tinutupad mo ang iyong mga pangako, sapagkat si Jesus ang katuparan ng iyong mga pangako. Salamat po ng marami. Habang kami po ay nananalangin sa pagtatapos ng aming pagsamba, nakikita mo po ang laman ng aming mga puso. Salamat po sa iyong paglilinis. Salamat sa tugon mo sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbasbas sa amin. We ask your fresh anointing upon us all. And Lord, hindi po mawawaglit at hindi po namin panghihinayangan na hindi namin ginampanan ang pagiging mensahero mo para sa iba. We are Christ's ambassador of this present age. Kami po ay mga mensahero mo. Pinaging dapat dahil sa kamatayan ng aming Panginoong Kristo. Lord, ngayong Pasko, ipagsisigawan namin ang iyong mensahe na mahal mo kami,
na lahat ng tao gusto mo makarinig ng iyong mensahe. There are more simbang gabi, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming pagiging mensahero. Magyaya po kami. Mayroon pong natitirang big day for this Christmas 2025. On December 25, yayayain po namin ang aming buong pamilya. Yayayain po namin ang aming mga kaibigan, kamag-anak. We will celebrate Christmas. We will worship you, O God, with all our hearts, with all our minds, with all our soul, with all our strength. That you are the center of this Christmas. Salamat po sa lakas ng loob. Salamat po sa guidance. Salamat po sa gabay kung paano po namin gagawin. We are just your messenger. You have the message, and you are the Christ, and you are the Messiah. Salamat po ng marami. Basbasan niyo po kami. Pagpalain niyo po kami. At igawad sa amin, Panginoon, ang iyo pong karampatang pagbasbas sa aming lahat. Habang nakatayo po kami, habang nakaluhod po kami, maranasan po namin ang biyaya ng iyong pag-ibig, ang biyaya ng iyong kapangyarihan, ang biyaya ng iyong mga pangako, ang biyaya ng iyong walang hanggang pagpapala. Sumaaming lahat, ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. 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 Palakpakan natin ng malakas na palakpak si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Umayo tayo na taglay ang mensahe at tayo po ang makabagong mensahero katulad ni Juan Bautista. God bless us more. Good morning po sa ating lahat.